Habang naglalakad si Tuper sa kalye, hawak ang tiyan niyang kumakalam, may nakita siyang isang basurahan. Agad niya itong pinuntahan. Nagsimulang maghukay si Tuper sa basurahan. Nagbabaka sakaling may tirang pagkain, kahit sirang tinapay, kahit tirang kanin. Basta may ipaglaman lang sa kumakalam na tiyan. Minsan, iniisip ko, bakit ganito ang buhay? Habang ang iba'y nagrereklamo sa ulam nilang paulit-ulit, ako'y masaya na kahit anong mahuhugot ko sa basurahan. At agad niyang kinuha ang tinapay. Tatanggalin ang dumi at kakainin ito ng dahan-dahan na para bang isang mahalagang pagkain para sa kanya. Ang iba, tinatapon ng pagkain. Pero para sa katulad kong wala, bawat butil ng kanin, bawat piraso ng tinapay ay isang biyaya na hindi ko hahayaang masayang. Kita mo naman, sa mukha ni Tuper, gutom na gutom. Hindi mo aakalain na ilang araw na pala siyang gutom. Tuwang-tuwa si Tuper nang nakakain na siya ng isang pirasong tinapay. Pero para sa kanya, hindi ito basta tinapay. Isa itong pag-asa na bukas baka hindi niya na kailangang halukayin ang basura para mabuhay. Ayan, nabusog din ako sa kinaan kong tinapay. Kaya naman, sa sobrang busog ni Tuper, nagpahinga muna siya sa gilid ng bahay ng mayaman. Hoy bata! Dito ka naman nagtatambay? Hindi nagtambayan dito! Lumayas ka dito! Pasensya na po. Sandali lang po. Wala akong pakialam! Layas! Layas! Aray! Wag ka na ulit babalik dito, pulube! Ang baho-baho mo! Walang awa siyang itinaboy ng mayamang lalaki. Para bang aso lang si Tuper sa paningin niya. Minsan iniisip ko, may halaga ba ako sa mundong to? Para bang kahit saan ako magpunta, lahat gusto itapon ako na parang basura. At lalayo na nga ang kawawang si Tuper. Habang nakaupo si Tuper sa gilid ng kalsada, pagod at gutom, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, mga nakaayos na pamilya, mga batang masaya at mga estudyanteng papasok pa lang sa paaralan. Ayan, ang bigat naman ito. Napansin niya ang isang batang may dalang bag. Malinis at maayos ang uniforme. Dahan-dahan lumapit si Tuper, parang nahuhumaling sa kasuotan ng bata, lalo na sa bitbit nitong bag. Masarap na. Ang ganda naman ng bag mo. Nag-aaral ka ba? Oo, papunta pa lang ako sa school. Excited na akong pumasok. Ngumiti si Tuper na may halong lungkot. Masaya ba yon? Oo, ang saya sa school. Ang daming laro, madaming kaibigan, tapos may masarap na pagkain. Ang saya siguro yung may recess, may baon, may upuan sa loob ng silid-aralan. Yung may guro ka nagtuturo at hindi yung gutom ang magtuturo sa'yo kung paanong mabuhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at mahina niyang hinawakan ang braso ng bata. Hindi niya napansin na madumi ang kanyang kamay. Iniwanan ng mabahagyang mansa ang puting uniforme ng bata. Ay, madumi! Diyos ko! Bakit minawakan ang anak ko? Napakadumi mo! Baka mahawa pa siya sa sakit mo! Mabilis na tinakpan ang kamay. Napayuko na lang si Tuper. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Tingnan mo ang ginawa mong dumi sa damit niya! Alam mo ba kung magkano yan? Hindi mo kayang bayaran yan kahit maghirap ka pa sa buong buhay mo! Tara na, anak! Muling hinila ng ginang ang kanyang anak at lalayo na sila. Sa susunod ha, huwag mo nang kausapin ang mga ganyan na walang arating sa buhay! Nag-isang palaboy! Tara na, anak! Tahimik lang si Tuper, nakatingin sa papalayong mag-ina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, madumi, puno ng alikabok at sugat. Hindi niya alam kung saang parte ng sarili siya dapat mahiya, sa pagiging marumi niya o sa katotohanang hindi siya kailanman naging katulad nila. Nanginginig ang labi niya,
Hindi na kayang pigilan ang pagbagsak ng luha. Iiyak na lang siya ng tahimik. Tititig sa langit na parabang naghahanap ng sagot. Pero wala siyang natanggap kundi isang malamig na hangin. Nay, gising ka na po, Nay. Ay, anak, andyan ka na pala. Nakahanap ka ba ng pagkain? Opo, Nay. Nakahanap po ako ng pagkain sa basurahan. Hinugasan ko po ito. Dali, Nay, kain po tayo. Pasensya ka na, anak. Hindi kita may pagluto ng masarap na pagkain. Inay, okay lang po. Basta magkasama po tayo. Masarap na po lahat ng pagkain. Pasensya na talaga, anak. Hindi ako mayaman. Wala akong magagarang damit o masasarap na pagkain. Pero meron akong isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Isang inang mahal na mahal ako. At sa mundong puno ng panghuhusga, ito ang bagay na pinapahalagahan ko ng higit sa lahat.